Kabanata 1, Isang umaasa na impyerno. Ano ang mga halimaw, hayop, o hayop? Sa anong awtoridad tayo ng ahas na gumawa ng mga pagkakaiba sa kanila, at maginhawang ibinukod ang ating sarili? Ang Diyos ay hindi maawain, mabait, at hindi nakakaalam ng lahat. Ang mga kakilakilabot na lumaganap sa kanyang nasasakupan ay nakatago kahit sa kanya habang ang tao ay umaakyat upang gumanap bilang Diyos sa kanyang kahalili. Ang mga nayon sa kabila ng kanlungan ng mga simbahan ay walang iba kundi mga lugar ng pangangaso para sa masasama at napakapangit. Wala na ang 5 sa mga lalaki. Paano tayo mag-iipon ng mga damit o kahoy para sa taglamig? Winter is the lesser worry. Papalapit na ang mga bagay na iyon, lumiliit. Humihigpit ang mga hangganan nila. Alphonse Flintridge, Elrich, tahimik na nakaupo, ang mahinang ugong ng mga boses mula sa itaas ay nagsasala sa basement kung saan siya naghihintay. Bumagsak ang liwanag mula sa mga kahoy na slats ng trapdoor. Ang maputlang kinang nito ay nabasag habang ang mga anino ng nagmamadaling yabag ay gumagalaw sa mataong kalye sa itaas. Ang malamig na sahig na bato sa ilalim niya ay bahagyang kumikinang. Ngayon ang araw ng kanyang pagbibigti. Siya at ang kanyang ama ay naging kasumpa-sumpa bilang isang duo ng mga magnanakaw ng karwahe, na nagnanakaw ng pagkain mula sa mga tindahan ng mga maharlika upang mabuhay. Ngunit ang kanilang kapalaran tumakbo manipis, nahuli sila sa akto. Ang kanyang ama ay pinatay sa parehong araw na sila ay hinuli. Para kay El, 14 lang. Ilang buwan nang pinagtatalunan ng mga korte ang kanyang kapalaran. Ang ilan ay nakipagtalo para sa awa, na sinasabing siya ay isang bata, isang biktima ng impluwensya ng kanyang ama. Ang iba, mapait o sabik na manood ng isang palabas, ay nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa upang hatulan siya. Nagsawa na siya sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga salita, sa kanilang mga paghatol. Lahat ng ingay sa kanya ngayon. Ngayon ang kanyang huling pagsubok. Ang kanyang huling pangungusap. Nakatitig si El sa gininto ang sinag ng sikat ng araw na tumatagos sa mga bitak. Ang kanilang kagandahan ay walang pakialam sa kaguluhan ng karamihan sa itaas. Naisip niya ang kanilang mga bulong, 1,000 tinig na naghihintay na makita siyang mahulog. Upang makita ang lubid na humigpit sa kanyang leeg. At gayon paman, wala siyang naramdaman. Walang takot, walang pagsisisi. Tanging ang malamig na katiyakan na ito ay kung paano ito natapos. Sa isang malakas na metalikong kalansing na sinundan ng rehas na bakal sa bakal, ang mabibigat na pinto ay bumukas. Pumasok ang gwardya, bitbit ang isang plato ng nilagang patatas at kanin. Ang pagkain na kasing mura ng malamig na hangin sa selda. Walang pampalasa para sa mga masarap na delicacy. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Elrich. Ang ingay na umaalingaw sa kanyang dibdib, ang kanyang mga baga ay nag-aalab dahil sa pagod. Pero kinaya niya ito, kailangan niyang ipakita ng maayos ang sarili niya. Kung tutuusin, nasa harap siya ng kanyang hinahangaan. I'm sorry, Mr. Elrich. I couldn't ask for anything better, sabi ng bata, seryoso ang mukha habang papalapit sa mga bar. Not unless nagsinungaling ako. Piko tungkol sa pagsisinungaling. Garalgal ni Elrich, ang kanyang boses ay mahina ngunit matalas, na parang talam ng kutsilyo na tumatagos sa silid.
Ang pagsisinungaling sa iba ay nangangahulugan ng pagsisinungaling sa iyong sarili, bulalas ng bata. Binibigkas ang mga salita ng may pananalig. Kaya nga hindi ako nagsinungaling, dagdag niya na may halong pagmamalaki. Sandali siyang pinag-aralan ni Elrich sa katahimikan, walang emosyon ang kanyang namuong mukha. Hindi niya kailanman naitanong ang pangalan ng bata, walang kabuluhan ang mga pangalan sa isang tulad niya. Tiyak na mamamatay sa isang lugar na tulad nito. Relasyon, koneksyon, mga indulhensya na hindi niya kayang bayaran. Pinadaos-dos ng bata ang plato sa mga bar at naupo ng naka-cross-legged sa malamig na sahig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod habang nakatagilid ang kanyang ulo, nakatingala sa lalaki. Kung gayon, sabik niyang simula, ano ang bagong aralin ngayon? Guro, ang kanyang kabataang enerhiya ay tila walang hangganan, na para bang maaari siyang tumalon sa makitid na mga bar anumang oras. Humugat si Elrich ng mabagal, humihingal na paghinga. Naramdaman niya ang impeksyon na kumakalat sa kanyang mga baga, isang mapurol at patuloy na paso. Ang pagsasalita ay pahirap, ngunit pinilit niyang tumugon. Ang bata ay nangangailangan ng patnubay. Kahit na ang kanyang guro ay isang naghihingalong tao sa isang nakalimutang selda. Ngayon, panimula ni Elrich, halos hindi pa bulong ang boses niya, hindi kita binibigyan ng leksyon. Sa halip, binibigyan kita ng takdang aralin. Bahagyang umawang ang kanyang mga labi, na ginagaya ang isang ngiti. Takdang aralin. Kumunat ang noo ng bata, halata ang kanyang pagkabigo. Oo, takdang aralin. Isang napakahalaga. Huminto si Elrich, bumabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad, kumukuha ng dugo upang maalis ang atensyon mula sa nagniningas na sakit sa kanyang dibdib. Mamamatay ako ngayon. Pagdating ng takip silim, natigilan ang bata. Ang mga salita ay lumubog sa hangin na parang mga bato sa isang lawa. Nabanggit na ni Elrich ang tungkol sa buhay at kamatayan noon, at alam niyang naiintindihan ng bata, kahit paano, hanggat kaya ng isang bata. Ito ang dahilan kung bakit siya ang pinili niya. Kung bakit siya naniniwala na ang bata ay nangangailangan ng isang layunin. Alam mo naman yun, di ba? Nagpatuloy si Elrich. Mabuti. Ngayon makinig ka. Kung ang buhay ay patuloy na paghahanap ng kamalayan, kung gayon ano ang makikita mo sa kamatayan? Iyan ang iyong takdang aralin. Kailangan kong mahanap mo ang sagot. Matagal na nanahimik ang bata. Nakatutok ang tingin kay Elrich. Nasusunog ang baga ng lalaki habang pilit niyang iniintindi ang layunin ng anak. Gusto niyang tanungin kung ano ang nasa isip niya, ngunit nabigo ang boses niya. Gumuho sa bigat ng kanyang karamdaman. Sa wakas, tumayo ang bata at yumuko, isang kilos na parehong formal at kaibig-ibig. Okay, Master. Hahanapin ko ang sagot. I promise. Dahil doon, tumalikod ang bata at nagmamadaling lumabas ng selda. Ang kanyang maliliit na paa ay marahang tumatapik sa malamig na bato. Pinagmamasdan siya ni Elrich na lumalapit, umaangat ang mga labi. Kakaibang bata, naisip niya. Mature sa salita, hindi pa mature sa kanyang nagmamadaling galaw. Isang kontradiksyon, tulad ng lahat ng bagay. Nang mawala ang mga yabag, bumangon si Elrich mula sa sahig, sumasakit ang kanyang mga kalamnan sa pagsisikap. Dinampot niya ang plato ng nilagang patatas at kanin at iniunat ang mga daliri sa paa. Naabot ang maliit na bintanang nasa taas ng dingding. Ang bintana ay halos hindi sapat ang lapad para sa isang daga na makalusot, ngunit ito ay nagsilbi sa layunin nito. Maingat niyang tinungga ang plato,
Inalag-alog ito hanggang sa tumilapon ang pagkain sa kalye sa ibaba. Isang anino ang kumikislap sa sahig na bato habang ang isang aso ay napadpad sa view. Ang hayop ay palaging naghihintay para sa kanya, na parang alam na may darating na pagkain. Tahimik na pinagmasdan ni Elrich ang silhouette ng aso na kumakain bago itinapon ang walang laman na plato sa sulok ng kanyang selda. Kasing walang kwenta ng asong iyon, ang buhay ko. Alam niyang totoo iyon. Hindi siya biktima. Hindi niya sinabi sa kanyang sarili kung hindi man. Naging bayani niya ang kanyang ama, at kusang loob niyang sinundan ang kanyang mga yapak. Kahit alam niyang humantong sa kapahamakan ang mga hakbang na iyon. Walang pinagsisisihan doon. Oo, walang pagsisisi. At gayon pa man. Di sinasadya at matalim, na humahangos sa ibabaw. Mga lumang eksena ng tawanan, panandali ang kagalakan, at mga pagpipili ang matagal ng ginawa. Bakit ngayon? Bakit hinukay ng isip niya ang nakaraan? Alam na niya ang sagot, katuwiran. Katuwiran para saan? Upang mabuhay. Ang pag-iisip ay tumama sa kanya ng mas mahirap kaysa sa lamig. Naikayem niya ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay naghuhukay sa kanyang mga palad na para bang ang tibo ay maaaring iwaksi ang ideya. Ngunit naroon na ito ngayon. Ngumunguya sa mga gilid ng kanyang isipan na parang daga sa dilim. Ang bata ay mamamatay bago siya umabot sa aking edad. Pumalingaw-ngaw ang mga salita sa loob niya, naninikip ang kanyang dibdib. Namilog ang mata niya habang nag-aapoy ang frustration. Bakit niya iniisip ang bata? Wala siyang pakialam. Walang mga koneksyon dito, walang mga bono. At gayon pa man, ang kanyang mga iniisip ay umikot pabalik, walang tigil. Ano ang gagawin ng batang lalaki pagkatapos kong mamatay? Sino ang magtuturo sa kanya? Ang mga bilanggo, pipilipitin nila siya, ipahamak siya. Masyado pa siyang bata, nais niyang mabuhay, at ang pag-iisip ay gumagapang sa kanya tulad ng isang hayop na nagbabalat ng buhay sa kanilang biktima. Malapit nang lumubog ang araw, at kasama nito, magwawakas ang kanyang buhay. Ito ay hindi maiiwasan, na nakasulat sa bato, na hindi sumusuko gaya ng mga bakal sa paligid niya. Walang katuwiran, walang huling minutong paglutas. Walang pakiusap para sa pangalawang pagkakataon ang makakapagpabago nito. Siya ay palaging walang halaga, at ngayon, sa mga huling oras, maging ang pag-iisip ng pagtubos ay tila hungkag. At gayon pa man, isang luha ang damaloy sa kanyang pisngi, mainit sa kanyang malamig na balat, at higit pa ang sumunod sa tahimik na pagsuko. Siya ay umiyak, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa awa mula sa anumang maaaring makinig. Isang Diyos, isang puwersa, isang hindi kilalang kapangyarihan. Humingi siya ng pagkakataong mabuhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa bata. Ipinaramdam sa kanya ng bata na may halaga siya. Hindi ang kanyang katuruan, hindi ang mga hungkag na ideolohiya na kanyang pinagkunwaring ipinasa, o ang mga putol ng karunungan na kanyang ibinahagi. Iyon ang paraan ng pagtingin sa kanya ng bata, ang paraan ng kanyang pagsasalita. Ginawa niya siyang tao. Napakasimpleng salita, ngunit isa na pumukaw sa isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ng Elrich. Hindi ito awa o paggalang, ito ay pagkilala. Pagkilala. Kaya naman inaliw niya ang bata. Kung bakit siya nagsalita sa pamamagitan ng nasusunog na baga at ibinahagi ang kanyang mga saloobin kahit na ang kanyang katawan ay nabigo sa kanya. Hindi niya ito napagtanto noong una. Ngunit hindi ito para sa bata. Ito ay para sa kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay buhay siya.
na para bang ang kanyang pag-iral ay nagdadala ng kahulugan sa kabila ng mga dingding ng kanyang selda. Ang magiliw na mga salita ng bata ay nagbigay sa kanya ng isang layunin na hindi niya alam noon. Inaani mo ang iyong itinanim. Alam niya ang pariralang iyon, na buhay sa pamamagitan nito sa mapait na pagtanggap. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, gusto niyang maging makasarili. For once, gusto niyang anihin ang hindi pa niya naihasik. Kaya't iniyuko niya ang kanyang ulo at muling nagsumamo. Ang kanyang mga bitak na labi ay bumubuo ng tahimik na mga panalangin sa makapangyarihan. Sa anumang makakarinig sa kanya. Pagkalooban mo ako ng awa, pagmamakaawa niya, ang kanyang pusong hilaw at lantad. Hindi para sa akin. Ngunit para maging karapat-dapat ako sa kabaitang ipinakita sa akin. Hayaan mo akong mabuhay, at babayaran ko ito. Lumalabo ang liwanag mula sa maliit na bintana sa itaas nang magsimulang bumaba ang araw. Naikayem ni Elrich ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga buko ay puti habang bumubulong ng isang huling panalangin. Ang mga salita ay halos hindi marinig sa katahimikan ng selda.